welcome to TDSI. Ngayong araw, isa na naman pong OFW from Kuwait ang aalamin natin kung ano-ano ang mga naging journey niya inside TDSI. Here's Sir Alexis Hernandez from Kuwait. Hi, Sir Alex! Hello. Sir Alex, can you please introduce yourself? Okay po. My complete name is Alexander Hernandez. I'm from Bulacan, Bulacan. Recently working here in Ministry of Electricity and Water as a mechanical engineer. Yung electricity and water is parang pinagsamang Meralco at saka MWSS sa atin. And also, I am a father of two grown adults with their own family na rin. Kaya granddaddy na po ako. And also, I'm a dual citizen dahil senior citizen, Filipino citizen as well. Huwag niyo na po itanong yung number. So, Yun sir, lang po. gano'n po katagal dyan sa Kuwait? Since 1991, after war. So, almost 32 years. So, dito naman, sir, di ba, galing isa kang engineer, pero prior dito TDSI, meron ka po bang background sa pagtitrade? Mayroon po kasi bago ako naging TDS member, ay naturuan kami ng group of friends about stock market. If yung didinig niyo po yung, ano nga ba yung aming name na, International Group Marketing, IMG. Member po ako noon. Sila ang nagturo sa amin ng stock market. Mga anong year to, sir? That is 2019. Kanya ano lang, bago lang. Before COVID. How did you learn about TDSI naman po? TDS muna, nung may nagsabi sa akin na may nakikita daw siyang mga picture sa Facebook about kay ma'am na GK. So sabi niya, i-search mo lang to, ganito, ganito. So tinry ko, then, yun na nga, in the long run, hanggang nakarating ako ng TDSI at saka ngayon niya yung FXMC. Masterclass. Apo. Mga anong year naman dito, sir, nung sumali ka dito sa TDSI? Kailan ka sumali ng TDSI? Siguro ma'am, early of 2020. Parang 1 year pa lang yung experience mo sa pagtitrade nung nakasali ka rito sa TDSI. Opo. Marami na rin akong yung mga binibiling mga books. But sa kanya ko nakita yung yung tama. Yun lang. So, why did you join TDSI and what were your expectations upon joining? Mm, nag Dahil naririnig ko na maganda nga daw ang forex trading or yung international market kaysa sa PSE, dahil nga mabagal ang PSE. Lately nga napakabagal, lalo nung nag-COVID din, lalo parang COVID pa rin hanggang ngayon. Kaya napilitan ako na subukan tong sa turo na rin ng iba na subukan mo ang global market, baka yun ang para sa'yo. Or tsaka mas mabilis dito, hindi ka mabobor. After mo maka-try ng global market, baka sabihin mo ayaw mo na ng mag-PSP. Which is nangyayari nga. Talagang iba talaga yung experience sa global Napakalayo. market compared sa PSE. So, can you tell us Napakalayo. about your experience nga sa pag-trade dito sa TDSI, inside TDSI? To name a few po, on my first week as a TDSI student, excited sa trading. And to the point na nga na very addictive. Then, at saka kanya nga nun, sabi ko sana wala na lang Saturday and Sunday para wala nang off ang trading. Nung mga first week yun, siguro a month, may mga sleepless night din na naranasan, mga ganun. And then, to top it all, yung learning experience, very priceless.
sa TDSI. Dito ko na-appreciate talaga yung kilos sa when I trade using the TDSI teaching. Yun po. Using kilos talaga, dun Opo. ka tatagal kung paano ka tumagal sa stock At saka market. doon ko nga siya talaga nai-apply ng husto. Hindi sa PSE. Dito lang sa TDSI. Yung kilos. Meron akong books ng kilos pero parang hindi ko rin ma-apply sa PSE. Kasi nga hindi gumagalaw. Ano naman, Sir Alex, yung activities nyo inside TDS? Na marami nung first po yung mga lesson, yung mga binibigay na weekly lesson, talagang kino-compile namin. And then yung exciting nga, yung pagsasubmit ng weekly trade for 6 consecutive weeks. And then actually nga, this is my third 6 week bago naka-graduate. Yun ang mga activities namin mostly na hindi naman kailangang manalo, hindi kailangang mag-gain, but to follow yung mga instruction ni ma'am. Yun ang importante. Ang importante is kung paano ka tatagal sa Yeah, pag how you will stay longer. Yun ang maging goal mo. So, sir, ano naman po yung three best things about being a TDS? Sa akin na hindi lang three, pero sabi mo nga tatlo lang. Yung Sige, if marami, sir, pwede naman. ang sa akin siguro ang pinakauna is yung naging controlled ako sa emotion. Dati very ano bang aggressive. Sige lang, trade. Kahit na walang mga entry, basta makapag-trade. Which is mali na hindi pala dapat ganun. And then secondly, siguro yung understanding ng international market, big addition talaga yun sa knowledge ko. And third most, siguro yung, siyempre po yung end product na gain, kahit na maliit. Although maliit pa lang kasi nga limited kami sa paggamit ng lots dahil nga nag-aaral. Which is, naintindihan ko kung bakit ganun ang ginawa sa amin. So, sir, eto ngayon na nasa international or global market ka na, hindi ka po ba natakot mag-trade or hindi ka natakot pasukin tong international market? Ah, pwede ko po siguro sabihin na hindi dahil I mean hindi takot kundi excitement dahil nga sa PSE malaki natatalo sa akin. Natalo, nanalo. Ba't malaki in comparison ngayon sa TDSI, sa global market? Hindi pa niya naaabot yung natalo ko sa sa, sa local market. Na hanggang ngayon, andun pa naman siya. So, eto naman, sir, OFW ka, di ba po, nandiyan ka sa Kuwait, time Yes. different. Hindi ka po ba nahirapan sa schedule sa pag-trade dito sa global market? Yan po ang struggle ko, ma'am. Yung tawag dito, yung trading schedule dahil sa work at saka lalo na nga yun po na may mga shifting na kami na dati naman wala. So, medyo mahirap. But I have to adjust because hindi mag-a-adjust si market sa convenient time ko. So, I have to do it for myself. Kaya, naka-adjust na rin po. Pero 24 hours naman ang global market. Kaya nga po, yun po ang isang napakalaking difference nila sa local. Na marami kang slot na pwedeng pamilian na pwede kang mag-trade. Although sometimes, sabi nga ni ma'am, is meron talagang time na magandang mag-trade sa global. Yun, minsan namimiss mo na yun dahil sa schedule. Pero andun siya. Andun yun, yung opportunity na makapag-trade. Ano naman, sir, ang kagandahan nitong global market or international market compared sa local market o sa PN? Marami ma'am. Unang-una nga, 24/7 ng global market. Which is katulad na nga namin dito na
Sorry, 24/5, sorry. Then, yun nga, nasabi ko na you have the luxury to be convenient sa time mag-trade dahil mahaba. Unlike sa PS in a short period of time, dahil time difference nga, we have to wake up 4:30 in the morning para makasali ka sa trade. Or else, hintayin mo yung 8 p.m., 8 a.m. nagising mo or 7, which is sometimes late na. Nagbentahan na or kaya nag-akyata na, ganun. And then also, yung short selling, ang isa sa pinakamagandang naranasan ko dito. Kasi hindi ko alam yan. Hindi ko maintindihan kung, nadidinig ko lang kasi, paano ba itong short selling nakikita kahit bumababa? Which is parang, hindi yata normal yung ganun. And then, dahil sa PDSI, naintindihan ko na kahit bumababa, may opportunity ka pa rin kumita. Talagang ang laki ng opportunity pagdating talaga sa global or international market. Oo, at saka yung ma'am, yung ano, lalo na yung quick execution ng trade, basta kinlik mo, sell or buy. Unlike sa PSE, may queuing pa bago ka makabenta or makabili. Ganun. Na, wala yun sa global. Wala yun sa PSE. Kasi sa sobrang dami din naman talaga nang nagtitrade sa global or international market. Kaya once na nag-buy ka, talagang automatic na bibigyan ka kagad ng Bibigyan ka position. talaga. Pera na lang ang kailangan mo pambili. Yun lang ang kailangan. So, Sir Alex, can you tell us about the trades that you made? Ano po yung pinakamalaking gain at pinakamalaking losses nyo? Ang masasabi ko kasi nga maliit naman yung lots na pinagamit sa amin bago nakagraduate is siguro ang pwede ko lang sabihin sa losses is hindi ko na reach yung allowed na $70 loss while trading. So, sa gain naman, siguro meron mga 23 something dollars dahil nga maliit lang yung lots. So, yun lang pinakamalaki ko siguro. So, hindi rin talaga ganun kalaki. Talagang, sabi mo nga kanina, yung K-loss talaga, yung nagamit mo, kaya tumagal ka rito sa market. Opo, kasi sinabi nila na once you reach the target of loss, stop ka muna. So, ayoko mag-stop, iniiwasan ko yun. So, sir, na, na-experience mo rin ba yung several losses? And how did you overcome yung several losses na yun? Yeah, lalo nung una ma'am, maraming losses dahil nga hindi nangangapa pa. Kasi lahat ng makita kong pair, bili ko ng bili, ganun. Excited eh. So, talagang maraming losses, series of losses. Pero dahil nga sa kilos, maliit lang. Which is, sa aking talaga is very minimal. Kanya, yung overcoming it is okay lang kasi sa akin yung ganun loss. I mean, comfortable ako dun sa ganun loss. So, hindi ganong naapektuhan ng ano ko, ang emotion or yung mood ko kapag natatalo. Ano-ano naman, Sir Alex, yung mga mistakes na nagawa mo sa pagtitrade mo and how did you deal with it? Aha, siguro most of the traders, yung tigas ng ulo pinaiiral eh, yung may signal na hopya pa rin ang ginagamit eh, hopya strategy. Tataas din yan. Yung mga ganun bang. Pero, uh, saka yung minsan, ina-adjust yung cut loss. Yan ang mga mistake na nagagawa ko noon. Dahil, yun nga, dahil sa hopya, nag-hope na bago mag-reverse. Ganun. And siguro, paano ko na-overcome yun? By telling myself na, do I want to stay trading or stop? Yun na itinanong ko sa sarili ko. And my answer is yes, I want to stay. So I follow religiously the do's and don'ts of mga lesson. Yun ang adjustment na ginawa ko. So And talaga na, also, naalala ko lagi sinasabi ni ma'am na kung saan ka komportabling lots, yun muna gamitin mo. So nag-start ako sa pinakamababa. Inulit ko again, after mag-fail ako ng after 6 months,
nag-start ako ng pinakamababa. If nag-gain, dadagdagan ko sa second week. Nag-gain, dagdag uli sa third week. Hanggang naabot ko yung maximum na 0.5. Yun ang ginawa kong adjust. So talagang ginawa mo, sabi mo nga, di ba, sir, parang sinunod mo lang religiously yung mga sinabi ni ma'am. Kasi inside TDSI program naman talaga, ituturo ni ma'am sa inyo lahat ng mga dapat nyong gawin. So, nasa Correct. sa inyo na kung paano nyo siya susundin. Especially the Tama. checklist, di ba? Before you Yes. start trading, we have checklist na kailangan mo munang sundin. Correct. Correct, ma'am. And also yung mood mo. Ano ba ang goal mo para mag-trade ngayong araw na to? Are you okay? Are you having good sleep? Mga ganun. Para sa iyo, sir, was trading hard? Nung una, it's not, it's simple but it's not easy. Parang ganun, ma'am. Paano it's simple but it's not easy? Kasi, Ma-explain. kung titingnan mo, buy when yung mga ganong theory na sell when it is umaangat na o nakuha mo na yung dapat mong kunin. Parang madaling sabihin. Simple lang. Buy and sell. Pero hindi ganun kadali pagka ginagawa mo na. Maraming factor na kailangan mong ibigay para mo ma-achieve yung goal mo. Kung ano ba goal mo man. Kanya, I can say, ano siya, simple sa paningin, pero pag ginagawa mo na, hindi ganun. Simple pero hindi. Simple kasi ang ano niya is buy and sell. And sell, Pero kasi yes. ang number one mong kalaban pagdating sa trading is sarili mo. Sabi mo nga kanina, True. sir, di ba yung emotions mo? So, yun Very yung pinaka-hardest part kasi part. sa Yeah. pagdating. Yun ang kalaban, ma'am. Sayang, pera na. Ganito na. Parang mga ganon. Pero Ano naman tinandaan ko rin, ma'am, yan. Tinandaan ko rin, ma'am, yung sinabi ni Ma'am GK na dapat masanay kayo dun sa pera na naging bato pa. as long as fina-follow nyo talaga yung strategy. Correct. Ano naman, sir, yung hardest part ng trading journey mo po? Katulad niya po ng sinabi ko, ma'am, is yung scheduling ang pinaka-hardest part sa akin sa journey. But as my facilitator nga po, sabi niya, side hustling lang ang trading. So, I prioritize my bread and butter source. And then, pag may time, do the trading. Yun po ang So, ginawa. talagang pagka may free time ka lang talaga, tsaka ka po pala talaga nakakapag-trading. Yes, ma'am. So, ngayon, sir, how does it feel na after 3 resets, yan, graduate ka na po ngayon? Siyempre po, ma'am, very, very delighted and proud po ako sa sarili ko na in spite of my age na I can say na borrowed time na of my life, natapos ko ang course na ito. And bucket list ko naman sa susunod is yung FXMC. Sana makagraduate din. Yun po. Hihintayin kita doon, sir. I know you Kay, can. kayo rin po ba mag-interview? Yeah, sige, ako ulit mag-i-interview sa'yo, sir. So, sir, sabi mo nga, di ba, compared yung loss mo dito sa PSE, dito sa TDSI, talagang, di ba, ang liit lang, pero yung learnings, ang laki. And meron ka na talaga masasabi na finally graduate ka na sa TDSI. Will you recommend TDSI sa family members, colleagues, or friends mo to be part of our program? Absolutely, ma'am. I will recommend this TDSI. In fact, I'm encouraging my family, lalo na yung dalawang kids ko na itry nila. And then mag-enroll sila sa TDSI. They will never regret. Also, I tell it to my closest friends and I think one already trying to enroll now sa
TDSI. He is asking me kung ano ang mga requirements, kung madali ba mga lesson. Actually, hindi madali ang lesson, but yung pag-follow ng lesson, yun ang struggle. Kasi babasahin mo lang lesson, nasa sayo yung kung susundin mo o hindi. So, nandun pa rin, pumapasok pa rin yung discipline and emotions True. mo. Kung Very true. gagawin mo ba, kung ano yung laman nung lesson. Opo. Ano naman, sir, yung message mo po sa mga kapwa mo traders na gusto rin pasukin ang global market? Okay, ma'am. Before po sa ang lahat, I would like to take the chance to give my deepest appreciation kay Ma'am GK at sa aking facilitator na sa kanilang tiyaga sa pagtuturo, lalo kay Ma'am. And si facilitator, hindi lang siya facilitator as well as a friend na rin dahil hindi nagsawa sa pagsagot ng mga unending query ko pag hindi ako naintindihan. Minsan nga out of the scope na pero sabi niya, I will answer sa kaya ko. Kaya very thankful ako sa kanilang dawa and I hope na ma-meet ko sila in person somehow, someday. Yes, ma'am. For the message sa mga trader na gusto mag-trade, since you said trader, so may experience na sila sa pagte-trade. And if they want to try this TADS global market, I can tell them that if I can, they can. Nagawa ko, kaya kaya niyong gawin. And there is no boundary to achieve what you want kung gusto mo talaga. Ang will, kailangan talaga may will. And then if they really want to try global market, invest in learning. Enroll at TDSI. Walang pagsisisi. Thank you so much, Sir Alex, sa napakaganda pong experience na ibinahagi niyo po sa amin ngayon. Maraming salamat Congratulations din po po. ulit. Once again, we're so very Thank you, proud of thank you you, po. thank So you. guys, kayo, if you really want to trade sa international market, di ba? Hindi pa huli ang lahat. Andyan si Sir Alex nagpapatunay na age is just a number. Number. At Very ang pag-trade sa international or global market ay walang pinipiling edad. Kahit basta gusto mo, pursigido kang matuto, you are welcome in TDSI. And thank you so much po ulit once again, Sir Alex, and Thank you. congratulations po.